Ika-26 na kabanata sa pagpapatuloy. Mabilis na naharang ni Chongsang ang kamay nito. Nang malapit nang tumama ang matulis na mahabang bagay sa kanyang liig na nagtatagisan sila ng lakas. Unti-unting bumabaon ito sa lalamunan ni Chongsang habang nangangalit ang mga ngipin. Kinapa niya ang pinggan na may lamang pagkain at kinuha niya ito. Pagkatapos mabilis na sinampal niya ito sa muka ng babae na ikinalaglag ng sandata nitong mahaba at matulis. Mabilis na hinatak niya ang kanyang espada mula sa kaluban nito at seryosong tumingin sa babae. At winasiwas niya ito patungo dito. Nagawa namang maiwasan ito na yumuko habang tumingin kay Chongsang. At isang nakatagong patalim ang lumabas sa ilalim ng sapatos ng babae na itutusok kay Chongsang. Mula sa ilalim inangat ito ng babae na nagawa namang maiwasan niya ito kahit na nahihirapan. Na ito ay mabilis na dumistansya sa kanya habang tumambling patalikod. At pagkatapos gumawa na naman ito ng postura ng kanyang martial art. Nagugulat naman si Changwo nang makita niya ito at napasabi na ano daw ang nangyayari dito. At ilang saglit lang ay napatingin siya sa kanyang likod at laking gulat niya nang makita niya ang babae na ihahampas sa kanya ang palayok. Sinigaw nito na napatingin sa kanya ang ating bida na Sasok, tulungan mo ako. Gusto niya akong patayin. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang sarili na hangal ka talaga, Changwo. Dagdag pa niya sa kanyang isip habang inatake siya ng mga kalaban na grabe. Paano siya palaging ganito kainutil? Mabilis naman niyang nahawakan ang isang braso ng babae na may hawak na sandata. At sa kabilang kamay niya ay mabilis niyang hinawi ang ginawang atake ng isa pang babaeng kalaban niya. At pagkatapos malakas siyang sumisigaw habang ihahampas niya ang nahawakan niyang babae. Malakas itong naihampas niya sa lamesa. Na ikinaangat ng mga pagkain sa hangin na ito ay napasigaw ng sakit. At pagkatapos mabilis niyang sinigaw na Chongsang. Sumagot ito na okay. Po, Sasok. At kinuha nila ang tigisang bote ng lason gamit ang paa ng ating bida samantalang si Chongsang naman ay ang kanyang espada. Inihagis nila ito habang sinisigaw na wag daw silang mag-alala, ibabalik daw nila ito sa kanila. Nagulat naman ang mga musikero nang ibinato ito sa kanila. Mabilis naman ng mga ito na iniwasan. Binitawan ang gitara at kumuha ng tila mga karayom na mahahaba na nakaipit sa kanyang mga daliri, sinasabi sa kanila na kayong mga walang hiya, mamamatay na kayo dito. Tumalon ito sa ere at nagpaulan ng kanyang hawak na sandata. Mabilis na tinadyakan nila ang sahig dahilan ng pag-angat ng nahiwang lamesa. At pagkatapos ay kumoblay sila dito na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ang lamisang nabiyak sa dalawa. Sa tindi ng pagkabagsak ko sa kanya ay nagamit naming pananggalang. Na makikita ang tila karayom ay lumipad sa hangin na tumagos sa kanila na tinamaan ang mga babaeng kasama nito na napayuko naman si Chongsang na nakahawak sa kanyang ulo. Na tinamaan ito sa kanyang katawan na kanyang ikinasigaw. Napasigaw din si Chongsang na nag-aalalang sinabi na Changwo. At nang maubos ang lumilipad na karayom, mabilis na tinanggal niya ang kanyang harang na sinigaw muli na Changwo habang ito ay nakadapa sa sahig na tila walang malay. Mabilis na pinuntahan ni Chongsang ito at iniangat ang ulo at sinabi pa niya na ayos lang daw ba siya. Gumising ka. Tumugon ito ng mahina na sahiyon. Tiningnan ng ating bida ang isang tila karayom at hinatak ito mula sa pagkatusok sa lamesa habang sinasabi ni Changwo na hindi ko na maramdaman ang katawan ko. Malapit na ba akong mamatay? Nainamoy ito ng ating bida na sinabi pa ni Chongsang na buksan mo ang mga mata mo, Changwo. Itinapon ng ating bida ang tila karayom na sinabi niya sa dalawa na karayom lang daw ito ng pagkaparalisa. At mawawala rin daw ang epekto kapag tinanggal niya. Na makikita ang muka ng dalawa na tila na blangko na natahimik. At pagkatapos tinanggal nila ang mga ito na makikita sa hangin. Nilapitan nila ang mga ito na sinabi ng ating bida na bueno. Walang silbi ang kakayahan mo. Hindi mo nga ito makontrol at puro ka lang atake. Dagdag pa niya na bakit hindi ka pa mag-ensayo ng husto para kumita sa pagiging isang mamamatay tao. Sinabi naman ito sa kanya na ikaw na walang hiya ka. Kailan mo pa ito nadiskubre? Umiti ang ating bida at sinabi sa kanila na siyempre, sa simula pa lang. Ang dami niyong palpak na parte na ayoko ng pag-usapan. Dagdag pa niya habang naiinis ang mga ito na bueno. Mukhang si Jumjoeksan ang kumuha sa inyo. Pero alam mo ba kung kinuha rin niya si Lee Palyong? Sinabi ng isang asasin habang may kinukuha sa looban ng damit ang isa na hindi namin ibinebenta ang impormasyon ng aming mga kliyente. 2 maliliit na bote ng lason pala ang kinuha nito.
Tila magpapakamatay na lang para hindi sila makapagsalita. Sinabi ng ating bida na talaga daw ba? Mabilis na sinuntok niya ito sa muka hawak ang maliit na bote. Na sinabi pa niya na kung ganun, manahimik na lang daw siya habang buhay. Habang makikita ang pagtalsik ng dugo nito sa kanyang muka na napalihad ng ulo, sinabi niya sa kanyang isip na siya daw ay napakabilis. At sinuntok daw siya nito na hindi man lang nagbabala. Nagulat ang kasama nito sa kanyang nakita habang bumagsak sa sahig ito na sinabi pa niya sa kanyang isip na anong klaseng dosa daw ba ang walang hiyang ito. Napakasama daw niya. Kumuha muli ang isa ng mga karayom na inipit sa kanyang mga daliri. Ngunit nagulat ito ng maraming hiwa sa hangin ang makikita na tumama sa kanya at nabitawan ang mga karayom. At pagkatapos sinipa ni Chongsang ang likod ng tuhod nito na ikinaluhod nito sa sahig. At tinutukan niya ito ng espada sa kanyang liig na pinagmamasdan ng asasin ito na pinagpapawisan. At sinabi ni Chongsang sa kanya na huwag na daw siyang magtangkang pumalad. At tinanong niya ang ating bida na ano na daw ang gagawin nila sa kanila. Tumugon ang ating bida na hindi daw niya alam. Humawak sa kanyang baba. At nakangiting sinabi niya na sabi niya nga na hindi niya ibebenta ang impormasyon ng kanyang kliyente, kaya't sa tingin ko hindi niya tayo bibigyan ng kahit anong impormasyon. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang sarili na dapat ko bang takutin ka ng kaunti. Namuti ang mga mata nito nang sabihin ng ating bida na patayin mo na siya. Kailangan na niyang mawala, Cheongsang. Tumugon ito na okay po Sasok. Na napasabi ito sa kanyang isip na anong klaseng mga dosa daw ang mga walang hiyang ito. At talaga daw bang mga dosa ang mga ito? Hinawakan ni Chongsang ang buhok nito na hindi makapaniwalang maluha-luha habang iniangat ni Chongsang ang kanyang espada. Nang biglang nawasak ang pintuan na may isang taong mabilis na pasugod. Na mabilis na hinarang ang espada ni Chongsang gamit lang ang mga kamay nito. Na kanyang ikinagulat. Na mabilis na kinuha ang asasin na pinagpawisan na nanlaki ang mga mata. At pagkatapos nilang dumistansya napasabi ito habang hawak ng binatilyo na buhay pa daw siya. Napangiti ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na lumabas na rin sa wakas ang lalaking nag-aabang sa labas. Kung tama ang pagkakaalala ko, Gawol ang pangalan niya. Dagdag pa ng ating bida sa kanyang isip na mukhang iba siya kaysa sa karamihan. Nangangalit ang mga ngipin nito na sinabi na mga hinayupak kayo. Makikita ang mga asasin na babae na sinigaw pa ni Gawol na pati mga babae, pinatay nyo. Mga malulupit na hayop kayo. Paano nyo nagawang maging mga dosa? Napasabi ang ating bida na sila ay nagtataka na teka, may maling pagkakaintindi ka. Wala kaming kinalaman sa pagpatay sa kanila. Sumigaw lang ito na manahimik daw siya. At naghanda ng kanyang martial art at sinabi na ihahatid ko kayo sa isang napakasakit na kamatayan. Maghanda kayo, mga halang ang bituka. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na naiinis na sinabi sa kanyang isip na aba naman. Sinabi ko nang hindi kami ang may gawa nito sa kanila. Ang hayop na to. At dito na po nagtatapos ang ika-2. Put-anim na kabanata. Ika-27 kabanata sa pagpapatuloy. Nagkatinginan sila at ang binatilyo. At sinabi nito sa kanila ng mga walang puso. Sumugod na kayo ngayon sa akin. Napatingin ng seryoso ang ating bida nang sabihin pa nito na halina kayo. Tingnan natin kung gaano kayo kagaling. Napailing ang ating bida at napabuntong hininga at sinabi sa kanyang isip na mababawasan lang ang dangal ko kung lalabanan ko siya. Wala siyang laban sa akin, masasayang lang oras ko. Dagdag pa niya na wala akong magagawa. Kailangan kong hayaan siyang magkaroon ng karanasan. At inakbayan si Changwo at natinawag niya ito. Sumagot ito na tumingin sa ating bida at sinabi na bakit po Sasok. Itinuro ang binatilyo at sinabi niya na sa nakikita mo. Walang armas siya. Ikaw ang lalaban sa kanya. Nagulat ito at napasigaw na Ako ang lalaban sa kanya. Napangiwi ng muka ito at napatingin ng isang mata sa binatilyo. Na nakita niya ito na naglalabas ng enerhiya na lumiliwanag ang mga mata nito. Na napasigaw ito sa kanyang isip na tumulo ang luha na hindi makapaniwala. Na nakakatakot daw siya. Sinipa siya ng ating bida papalapit dito habang sinasabi sa isip ni Changwo na anong gagawin ko. Hindi pa ako nakipaglaban sa totoong labanan. Siguro magagalit siya kung magmukha akong tanga. At pagkatapos sumubsob ito sa sahig una ang muka na sinasabi pa sa kanyang isip na tama.
Na sinabi niya sa kanyang isip na nakadapa sa sahig na hindi daw siya mismo, kundi ang pagkadismaya daw ng ating bida sa kanya ang higit niyang kinakatakutan. Na sinabi niya na sir. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na Changwoo. Masayang binaril siya ng daliri ng ating bida at sinabi niya na mananalo ka. Tumingin sa kanya si Changwoo habang may luha sa kanyang mata na nagtataka. At naiisip pa niya noon nang nabuhat niya ang malaking bato na sinabi sa isip na kung isipin ko. Tuwing binanggit niya yon sa akin, palaging nananalo ako. Kahit na wala akong pagkakataon na manalo. Na sinabi niya ito habang papatayo. Itinikom ng mahigpit ang kanyang kamao na sinabi pa niya sa kanyang isip na naiintindihan ko na ngayon. Kailangan kong maniwala sa aking sarili. Na hindi ko kailanman nagawa noon. Dagdag pa niya na pero siya ay nagtangkilik sa akin mula pa sa simula. Dahan-dahang tumayo si Changwoo na sinabi pa niya sa kanyang isip na ikinagulat ng binatilyo na hindi ko dapat hayaang mawala ang tiwalang iyon. Mabilis na naghanda ng martial arts si Changwoo at nagiba na ang reaksyon ng kanyang muka na sinabi pa niya na sige, gawin na daw nila ito. Na napasabi pa sa kanyang isip na sinabi daw niya na siya ay mananalo kung kaya mananalo daw siya rito. At nakangiting sinabi sa isip ng tingbida na pakiramdam ko may magandang mangyayari. Mabuti. At pagkatapos sinabi niya na mabuti, sige. Sumugod na daw siya. Mabilis namang naharang ng binata ang mga pag-atake ni Changwoo. Nahawakan niya si Changwoo sa kamay. At pagkatapos ay binigyan siya ng isang malakas na tuhod sa kanyang katawan. Napatalsik siya habang napangiwi ng kanyang muka. Mabilis siyang bumawi na hinampas niya ito ng kanyang gilid na palad. Na kahit na naharang niya ito ay mukhang nasaktan pa rin si Gawol. At pagkatapos muli na namang naharang niya ang mga atake ni Changwoo at bumawi ito ng mga atake sa kanya. Humakbang muli si Changwoo habang nangangalit ang muka ni Gawol. At nagpakawala siya ng isang malakas na suntok. Na hinarang ng dalawang kamay nito habang nahihirapan. Napaatras ito ng malayo sa kanya gawa ng suntok ni Changwoo. Hindi makapaniwala ito at napasabi sa kanyang isip na buwisit. Ano bang problema sa taong ito? Pinapadaloy niya ang aura sa kanyang katawan upang palakasin ito. Mabilis siya kahit mabigat ang kanyang katawan, tuwing tinatamaan niya ako, pakiramdam ko ay binabangga ako ng bato. Nakangiting nanunood ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na sinanay ko si Changwoo gamit ang binagong martial arts, kaya lubos na tumaas ang kanyang bilis at lakas. Makikita ang muka ng ating bida. Na nakangisi pang sinabi sa isip na ang kailangan na lang niya ay kumpiyansa sa sarili at magiging alamat na siya. Sinabi naman ng asasing ito sa isip habang nakaluhod na masama ito. Kung magpapatuloy ito, mauubos kaming lahat. Kumuha ng mahabang karayom sa ilalim ng kanyang manggas at sinabi pa sa kanyang isip na habang nakatuon ang pansin nila sa kanya, ako ay. Ngunit napansin ito ni Chongsang na mabilis niya itong hiniwa sa kanyang likod na sinabi pa niya na ang lakas ng loob mong umatake mula sa likod. Na ikinasigaw nito ng sakit. Dahil doon nawala sa pokus si Gowon na lumingon ito at sinigaw na walang hiyaka. Sinamantala naman ito ni Changwoo na mabilis na sumugod at sinabi na ito na daw ang pagkakataon niya. Muli na namang ibinaling ang tingin nito sa kanya habang nagugulat. Bago pa ito makapag-react nasapol na siya ng ginawang uppercut ni Changwoo. Sa lakas ng suntok talsik ang mga pawis nito sa muka na napasabi pa sa kanyang sarili na buwisit. Nawala ako sa focus. Habang umaangat ito sa hangin, mula sa kamay ni Changwoo may unti-unting namumuo na enerhiya. At ilang sandali pa pinalabas niya ang dragon mula sa kanyang kamao na tinatawag niyang Fist of the North Star. Na Blue Dragon Fist. Na direktang tinamaan nito si Gowon. Sa tindi ng tama nito napasuka siya ng dugo at namuti ang mga mata. Na ikinatalsik nito sa labas ng pintuan. Humakbang siya, papunta kay Gowon na ngayon ay wala ng malay na nakahandusay sa sahig. Napangiti ang ating bida habang hinawakan naman ni Changwoo ang binatang si Gowon na sinasampal-sampal pa. Na napasabi sa isip ang ating bida na ang galing. Ang laki ng inilakas ni Changwoo. Mukhang napabagsak na niya ang taong iyon. Kailangan na lang nating tapusin ito. At ilang sandali pa ay nagulat siya nang may maramdaman. Isang kislap na enerhiya ang makikita na papunta kay Changwoo habang hawak niya si Gowon. Na napasabi sa isip ang ating bida na ito daw ay. Na malakas niyang sinigaw na Changwoo ilagan mo ito. Napatingin ito at. Sinabi niya na ano. Habang ang kislap ng enerhiya sa kanyang gilid ay malapit nang tumama sa kanya.
Buti na lang at mabilis niyang nailagan ito bago pa man tumama sa kanya habang bitbit si Gowol. Mabilis na tumalon papunta sa ating bida habang sinasabi niya sa doon. Natiningnan niya si Gowon na hawak ni Changwoo. Itinuro niya ang butas na tinamaan ng enerhiya at sinabi na ang inatake niya sa akin ay isang martial art, hindi isang sandata. Nakatingin sila sa unahan habang tumugon ang ating bida na oho. Sinabi naman ni Chongsang na sigurado daw siya na siya ay isang veterano. Na napasabi naman sa isip ang ating bida na hindi ako nakaramdam ng kahit sinong bihasang martial artist dito. Dagdag pa niya habang makikita ang pintuan sa loob ay madilim na sino daw kaya siya. Tumawa ang nasa likod ng madilim ng pasukan at sinabi na nakakahiya daw yon. Humakbang ito papalabas na makikita ang tungkod na sinabi pa na nakita mo ang aking pag-atake. Ito pala ay ang matanda na sumalubong sa kanila noong pumasok sila sa kainan. Sinabi pa nito na humawak sa kanyang balbas na yon daw ay kahanga-hanga. Na seryosong napasabi naman ang ating bida na yon daw ay ang matanda kanina. At dito na po nagtatapos ang ika-27 kabanata. Ika-28 kabanata. Sa pagpapatuloy, may tatlong magkakaibang antas sa paggamit ng martial arts. Ang una ay material arts. Gumagamit ka ng isang bagay upang daluyan ang iyong sining at kontrolin ito. Karamihan sa mga gumagamit ng sword arts ay nasa antas na ito. Ang susunod na antas ay projectile arts. Kaya nilang ipalabas ang kanilang sining sa kahit anong direksyon na gusto nila. Ang mga taong nasa antas na ito ay lubhang sanay at may talento. Karaniwan, sila ay nasa antas ng mga master o bahagyang nasa ilalim nito. Napasabi pa ang ating bida habang nakatungo na kaya kong gamitin ang mga ito sa katawang ito, pero nakarating ako sa mas mataas na antas bago pa daw malipat siya sa katawang ito. Dagdag pa niya na kaya ko itong maramdaman. Kahit nakatayo lang siya, ramdam ko ang kanyang kapangyarihang tumutusok sa aking balat. Nakarating siya sa antas na mas mataas kaysa sa karamihan. Tiningnan niya ito at sinabi pa sa kanyang isip na kung mamalasin ako, baka mas mataas pa ang antas niya kaysa roon. Sinabi pa niya sa isip habang nakaharap sa matanda na buwisit. Magkano daw kaya ang perang ginastos ng mga taong iyon? Bakit may isang taong ganito kahusay na nandito? Nakahawak sa balbas ang matanda at sinabi nito sa kanya habang tumatawa na ikaw ay kahanga-hanga. Malamang ikaw ang pinakamagaling sa iyong samahan, hindi ko pa narinig ang isang katulad mo sa hanay ng mga shaman. Nagningning ang ating bida sa kanyang narinig at sinabi na ang mga tainga mo ay barado na dahil sa katandaan. Tumugon ang matanda sa kanya at sinabi na hay naku, grabe. Talagang ikaw ay. Na hindi na itinuloy ito ng matanda. At pagkatapos itinuro ang kanyang sarili ng ating bida at sinabi niya na bueno, hindi ka ba nahihiya na tinanggap mo ang alok para lang patayin ako? Dagdag pa niya na kung ganyan kakalakas, bakit hindi ka nalang mamuhay ng payapa bilang isang maestro kung saan man, isang matandang tulad mo na tumatanggap pa rin ng mga kontrata para pumatay? Tila walang. Alam ang matanda sa sinasabi ng ating bida na ito ay nagtataka. At sinabi nito sa kanya na hindi ako kailanman tumanggap ng kahit ano. Na napasabi naman ng ating bida sa kanya na nagulat din na ano. Itinuro niya si Gowon at sinabi ng ating bida sa kanya na hindi ka kasama ng mga ito. Tumugon ito sa kanya na kasama ko sila. Ewan ko. Napahawak sa ulo at sinabi na nagtataka na ginagamit ko lang ang mga batang ito ngayon, kaya siguro maaari akong magtrabaho kasama nila, pero baka hindi. Naiinis ang ating bida sa kanya at sinabi sa kanyang isip na sino sa tingin ng matandang to ang niloloko niya. At uminit ang ulo ng ating bida na sinigaw pa niya na buwisit ka. Ano, kasama mo ba sila o hindi? Hindi mo ba naiintindihan ang ibig sabihin ng pagiging panig sa isang tao? Habang seryosong pinagmamasdan siya nito, sinabi pa ng ating bida na nakakalimot ka na ba o ano? Na sinabi naman ng matanda sa kanyang isip na may gustong tumarget sa kanila. At biglang may nakita ito sa malayo na isang grupo ng bandido at grupo ni Jegal Jen. Na napasabi pa ito sa kanyang isip na anong klaseng mga hangal daw kaya ang mga ito. Na napatikom na sa inis ng kamao ang ating bida na sinabi pa niya na hoy, matandang hukluban, kinakausap kita ngayon, di ba? Tumawa lang ito sa kanya at sinabi na naku. Tumingin sa ating bida at sinabi sa kanya na mga tao na may masamang layunin at pati na rin ang mga Zhuge Liang. Ano ang ginawa ng batang shaman para makuha ang ganitong atensyon? Napasabi ang ating bida na ano?
At pagkatapos ay napaisip na masamang intensyon. Ang mga Zhuge-Liang. Ano bang sinasabi ng matandang to? Itinuro ng matanda si Gowon at sinabi sa kanya na kaya. Anak ng mga shaman. Narito lang ako para sa isang iyan. Kailangan ko siya ng buhay. Kung ibibigay mo lang siya sa akin, magkukunwari akong hindi kita nakita. Sinabi pa sa kanya ng matanda na hindi ba't parehong panalo para sa atin yon. Nakangiting sinabi ng ating bida sa kanya na magkunwaring hindi mo kami nakita. Dagdag pa niya sa kanyang isip na hindi ko ugali ang hayaan ang isang tao na umalis kapag tinatarget nila ang lead ko pero kung maaari kong maiwasan, kailangan kong umiwas sa pakikipaglaban. Dagdag pa niya na wala namang silbi kung magpapatuloy ako sa ganitong mga alalahanin. At pagkatapos sinabi niya sa matanda na okay sige. Sinabi pa niya kay Changwo na bitawan daw niya ito. Tumugon ito sa kanya na okay po sasok. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na napatingin ito na isa pang bagay. Tumuro siya at sinabi sa matanda na bakit hindi tayo magpalitan ng pwesto. Nandoon ang labasan at mas magiging ligtas kami kung kami ang malapit dyan sa labasan. Umisi ang ating bida at sinabi sa matanda na kung may reklamo daw ba siya. Tumugon ang matanda sa kanya at sinabi na okay sige kung iyon ang gusto mo. Makikita ang mga paa nila na naglalakad. At ilang saglit pa ay nagkapalitan na sila ng pwesto. Sinabi ng ating bida sa kanya na sige, hanggang sa susunod nating pagkikita, matandang lalaki. Tumugon ito habang nagpalabas ng enerhiya sa kanyang kamay na oho. At paalam. Nagulat ang dalawa nang makita nila ito. At napasigaw ang ating bida na Changwo, Chongsang. Mabilis umalis na kayo dito. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ang lintik na walang hiyang matandang ito. Sinabi pa ng matanda habang lumaki ang itinira niyang enerhiya sa kanyang kamay na ito daw ay huli na. Naghanda ang ating bida na harangin ito. Na mabilis na papunta sa kanyang direksyon. At pagkatapos pinaikot ang kanyang kamay na gumamit siya ng wind blast. At pinagdikit ang ibabang palad at isang malakas na hangin ang umiikot sa harapan niya. Ang tinirang enerhiya ng matanda sa kanya ay nagawa nitong ilihis. At isang malakas na pagsabog ang makikita mula sa labas ng kainan. Pagkatapos makikita ang dinaanan ng enerhiya na ikinawasak ng sahig ng kainan na nagkatinginan sila. Sinabi ng matanda sa kanya na gumagamit daw pala ng hangin ang shaman sa ganitong paraan. Sinabi pa ng matanda sa kanyang isip na kung sinubukan niyang gamitin yan laban sa akin ng diretsyo, madali ko siyang matatalo. Dagdag pa nito na ginamit niya ang wind walls na may umiikot na hangin. Dapat ito'y simpleng hangin lang, pero pinigan niya ito at ginawang pader para mapalihis ang blast ko. Napangiti ang matanda at sinabi pa niya sa kanyang isip na ang basic na pag-unawa niya sa paggamit ng kanyang sining ay higit pa sa mga taong may dekadang karanasan kaysa sa kanya. Dagdag pa niya habang makikita ang ating bida na hindi posible na magawa yan nang hindi lubos na nauunawaan ang sarili mong sining at kung wala ang karanasan, hindi ito magtatagumpay. Saan nila nahanap ang katulad mo? Ngumisi ang ating bida at sinabi na yan din ang gusto kong itanong. Para sa isang tao na kasing lakas mo, hindi ko pa naririnig ang pangalan mo. Dagdag pa niya na pero sa mga shaman, sa mga Zhuge-Liang, at sa iba pa, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa isang matandang katulad mo. Wala akong kaalam-alam kung sino ka, kahit anong isipin ko. Sinabi pa ng ating bida sa kanya habang nakangiti na sino daw ba talaga siya. Makikita ang muka nito na tumugon sa ating bida na iniisip daw niya ito. At mula sa kanyang itaas dalawang enerhiya na bilog ang lumabas at sinabi pa na parang hindi ko na kailangang sabihin pa sa isang taong malapit ng mamatay. Mabilis na hinatak ng ating bida ang kanyang espada. At winasiwas niya ito sa hangin na siya ay may tinamaan na ikinagulat ng dalawa. Napasabi si Changwo sa kanyang isip wala akong nakitang kahit ano. Na naiinis na sinabi naman ni Chongsang na ang tunog na naririnig ko ay hindi na niya ito itinuloy. Na sinabi naman ng ating bida sa kanyang isip na ito daw ay masama. Kayang-kaya niyang baguhin ang kanyang mga sining sa kahit anong hugis na nais niya. Na nakangiting sinabi pa nito sa kanya na nararamdaman mo rin ba yan? Hindi ko akalain na kaya mong maramdaman yan sa edad mo. Ang lahat ng pagsasanay na ginawa ko para maiporma ang kapangyarihan ko. Sa kahit anong hugis na gusto ko ay walang silbi. Dagdag pa niya na napagpasyahan ko na kailangan mong mamatay. Napasabi ang ating bida na ang blood red arts na yon. At pagkatapos sinigaw niya sa dalawa na Chongsang, Changwo tumakbo na kayo ngayon.
Ito ay isang utos na mabilis na pasugod ang ating bida sa matanda. Sinabi niya sa kanyang sarili habang papasugod na nasa tuktok ng lakas ang matandang iyon. Kapag lumaban siya ng todo, patay na kaming lahat. Hindi sapat ang projectile arts ko para pigilan siya. Kailangan ko lang bumili ng kaunting oras para makaalis ang dalawang iyon na si Chongsang at si Changwu. Na nilagyan niya ng enerhiya ang kanyang espada. At pagkatapos itinutok niya ito sa matanda na naglabasan ang mga makakapal na guhit sa hangin na sinalubong ang mga gawa sa espadang enerhiya ng matanda. At dito na po nagtatapos ang ika-28 kabanata.